ticket for the MPL Playgrounds. Pero ito na, narinig na natin at sumisigaw na rin ang mga kasama nating super fans. So there's another draft para sa ating dalawang kupunan. Game number 3 on the way. Kung sino mang manalo dito ay makakalamang na naman muli. Umabot na kasi tayo sa punto na napantay na naman ang ating mga grand finalists. And looking at the bands, katulad na lamang ng sinabi ni Coach Dexter kanina, ay hindi na ata makakalusot kay Coach. Why not ang Mathilda na ito? Pero katulad na lamang nung Mathilda, itong Fanny ay hindi na naman makakalusot sa ating banning phase. Parang ayaw ngayon, masyado ng mga coaches natin is yung somehow disruptive pagdating doon sa pinaka-tempo ng game. Kasi Mathilda gano'n na pwede kasi magpabilis when in fact pwede na sana makasecure ng kill. Same goes with Fanny, biglang dumating. Very consistent din that we won't be seeing Lucas onto this game. I won't be surprised kung makikita natin na iban dito si Chip para sa laban natin. Kasi yun din yung mga biglang teleports or even Louie. Baka mabandit kasi nakita na nga natin yung kayang gawin ng isang Louie. Yung Super Prince Louie kanina with the game-winning play. Napaka-timely ng diversion na yun. Ngayon na patapos na ang ating banning phase. Sir Midnight, naririnig niyo po ba kami, Sir Midnight? Rinig kita 24/7, huwag kang mag-alala, Sir Womi. Maraming salamat, Sir Midnight. Nakita na natin yung mga adjustments from games 1 and 2. May bago kayang lalabas ngayong game number 3? I think sa first phase, baka wala kasi may trade na naman ng Harit, Joy, and Baksha. This is a big threat from TLPH. This is them telling na, okay, tinanggan nyo yung Mathilda, bumalik tayo sa mga normal exchange. Although madayad na ngayon yung red side, no? Kasi parang na-figure out na ng mga teams dito yung advantage ng having a red 3, na pineflex yung Baksha up until the end. Tapos pwede kang mag-divert from a utility jungle to assassin. Pero with that Mathilda loss, they're kind of forced into a situation where if you play the Fredrin, you have to commit for that Fredrin. If you play the Baksha, beneficial to sa red side kasi pwede mong i-flex hanggang dulo. Tulad ng ginawa ng Onyx Philippines kanina na bigla silang nag-pivot into the Ling. So, TLPH, tinanggal nila yung Baksha kasi baka makuha yan ng Onyx Philippines and lugi sila sa trade since wala nga yung Mathilda. And Joy is now open for King Kong to take. Hoy, isa si Joy sa mga pinaka-gustong laruin ni King Kong or historically speaking, isa sa mga dikit na sa pangalan ng The Beast na si King Kong. Pero tignan natin kung first pick nga ba nila yun. The Kalea is already banned on the side of TLPH. Parang nagtataka na tuloy ako, ano ba yung first pick worthy kung Onyx Philippines ka? Maganda rin yung Joy para sa kanila kasi if ever, open pa naman yung mga gold laner na heroes. Kung i-trade kasi nila yung Harith, ganun din naman yung makukuha yung Granger. Ayan, kinuha nga nila si Harith. Ang aga. Ang aga ng Harith kasi we don't normally see this na. Simula nagkaroon tayo ng patch update, so ganun din ka-confident yung side ng Onyx. Or probably because since 2 picks nga yung side ng TLPH, gusto nila sila may upper hand na hindi masyadong pinapakita yung mga flex heroes para sa next, yung sa second slot nila tsaka sa fourth slot ng pick, flex hero siya. Back-to-back Harith games para dito kay Kelra. Game 2 MVP as well. Night Mid, kapag binigyan ka ng first pick Harith, ano bang mensahe yung pinapadala ng Onyx Philippines dito? This is comfort pick for Onyx Philippines. No? This is them telling na hindi mo pwede kunin yung Harith o Heb, and also maganda yung group ni Kelra with the Harith. Pero TLPH, ganda nung sagot. It's the Joy and the Chip. Typically, yung mga teams, ang sagot dito is yung Granger and Phobius, sulod na nabanggit ni Chantel. But for now, Onyx Philippines, siguro ang minamataan nila dito is again yung commitment. Yung commitment dito sa utility role with the Louie na naman, wala kay Super Prince. Pero ito ang daming shields sa game na to. Baka may threat na naman ng Esmeralda for both sides. Let's see if mag-Esmeralda dito si Sanford ng maaga. As you said, may shield si Louie, may shield yung Harith. Pero may isa akong inaabangan din na nanggaling sana kay Super Prince. Yung sinasagot ng mga ibang team sa Harith, yung Veil na inuultihan ng yung Zaman Force. Oo nga pala, pwedeng gamitin dito. Tapos meron pa silang chip. So just in case diba chip teleport, tapos sagutin lang nila agad nung crowd control. Pero I think for TLPG dito, Granger, typical, parang kinuha lang muna nila yung upper hand na yung usual priority picks na Joy and Chip. So Granger dito, para hindi muna sila nagbibigay ng information kung ano yung kukuhanin now. For Onyx naman, pwede nilang i-draft or i-ban rather sa draft nila is
Badang, Mga XP room. mga XP Roam, yung mga flex heroes na pwede mong ilipat on other lanes. Parang saktong-sakto pala yung slots ng Onyx Philippines, no? Parehas flex picks yung pwede nating makita. And I'd like to think na itong Fred rin na to ay considered pa rin naman ang flex pick. Pero mukhang patapos na ang ating banning phase. Midnight, rinig ko yung tawa mo hanggang dito. Ano bang ine-expect mong lumabas sa ating banning and last picking phase? I think yung Hilda or the Gatot for both sides. Pwede rin yung, I'd honestly say yung CC for, for your TLPH na makuha. So, pwedeng ibanto ng Onyx. Oh, Okay. Respeto lang kay Kirk. Minsan alam mo pag nasa ganitong state ng tournament ka, no, mas kailangan mong respetuhin yung player rather than the meta. Kasi si Kirk minsan, pag wala talaga siyang pake, pag maganda yung edit game, ipipick niya kahit maganda yung CC, kahit maganda yung mga Hilda, ready siya to pivot into his comfort picks anytime. And yan naman ang signature ng Onyx. At historically speaking, ang ganda talaga ng mga Edith performances ni Kirk. I think even in his time in Minana Evos, isa yun sa mga talagang inaabangan kapag naglalaro siya on that lineup. And now that we're looking at the final ban mula sa Onyx Philippines, naghahanap pa nga ng mid lane and XP laner ang side ng TLPH. Sabi ni Midnight kanina yung Hilda, that might just be a ban. Pero mukhang ang tatanggalin nila ay yung Phobios na nilaro ni Sanford from game number 1. feeling ko dahil tinatanggal na rin dito yung side ng yung mga XP laners, there's a high chance na pwede pang i-shift dito yung Fred rin if ever man na magiging maganda dun sa magiging mage ng side ng TLPH. Definitely, pwede silang kumuha dito ng Farsa. Could be an option for them. Anything that can slow also. Paramis nga ay pwede din. Uy. Just in case para talagang deadly pagka bigla silang magpo-portal or bigla silang lalabas. But it's gonna be glue na nakukuhanin nila. Ngayon, Khalid actually ay okay din for Onyx. Parang maganda siya for crowd control kasi parang ang concept mo dito, sasalubungin mo agad yung mga lalabas na heroes from TLPH. Oo, tsaka added engage din na mumula sa isang Khalid if ever yun nga yung lalabas for Onyx Philippines. But you're right, I feel like kailangan ng engage ng Onyx Philippines dito. Hindi pwede na aasa lamang sa Fred rin na magtoton sa harap. At alam naman natin na alam ni Brusco kung paano maglaro ng mga pwedeng mag-setup na rin. Midnight, ano bang ina-expect nating lumabas dito sa Onyx Philippines and maybe the response as well for TLPH? Maybe Hylos CC for Onyx Philippines. Either Hylos CC or Hylos Gatot. Could be flex on both roles. Kailangan nila ng protection sa may front line. Mid shield against the Granger and also good heroes against the Joy. Pero, oy! Ay! Grabe yung crowd control. Actually, maganda siya against the Granger and even Joy, yung Tigril. Tapos kung sino man yung parang yung Benedetta dito na pick ng Onyx, medyo mahirapan ka na for TLPH kung bibigyan mo ba ng stationary na burst hero. Kasi sinabi natin maganda sana yung Farsa din dito for them. Paramis si even. Maganda yung Benedetta against the Paramis. Actually, kontrapelo sila. But with Noe Sanji, parang kaya naman niya i-pull off anything. So Farsa pa rin yung kukuhanin. Parang nagiging comfort pick na nga dito ni Sanji ang Farsa. At nakita na nga natin ang kanyang performances kahapon. Looking to replicate that as we enter game number 3. Exciting stuff here for Onyx Philippines. I think this is one of the very few instances na makikita natin maglalaro ng Benedetta si Kirk. Huling beses na napanood natin ang Benedetta ay napunta ito sa kamay ni Flap TZ using a somewhat tank build na bumabawas pa rin naman. Ang tanong, anong klaseng Benedetta ang ilalabas ng Onyx Philippines with a Fredrin jungle on their hands? This is game number 3. Dito natin malalaman kung ano nga ba yung magiging galaw ng Onyx Philippines after securing a momentous Game 2 victory. Magtutuloy-tuloy na ba ang kanilang momentum o puputulin na naman ba ito ng TLPH? Kung ako ang tatanungin, gusto kong makakita ng sagutan dito sa dalawang teams natin. It's the Grand Finals with a sold-out Champions Arena. Makikita na natin ang Game 3, kaya wag na nating patagalin pa. Casters, pasok! Ito na ang kasunod na kabanata ng alamat na naisusulat na Game number 3. Ito ang kwenta ng pinakamalalakas sa Pilipinas. Ang hirap pala maging immortal no? Ang dami mong pagdadaanan. Susuot ka sa mga maliliit at masisikip na eskinita at kung saan-saan pa.
Ngayon ay tutungo na tayo sa game number 3 na talagang nakapaglabas ng mga panibago dito, Onyx. Sabi mo nga, marami tayong muli makikita dito katulad ng Benedetta para naman kay Kirk ngayong Grand Finals. Yep, ang yung recipe dito ng Onyx matagal na nating hindi nakita. Yung ganyang lineup, nakita ko yan 2022 pa. Ngayon 2025 na nagbabalik pa rin sila. Halos 3 taon, Midnight. At ngayon, para sa Onyx, ano nga bang recipe yung niluluto nila laban sa TLPH? Yun na ata yun yung mga surprise na attack mula Eh, dito syempre. kay Brusco habang si Kirk Oo. ay nandito na rin kagad. Ito yung maganda sa Benedetta no? Lagi mo makikita kung saan man dahil napakabilis kumilos Oo. nito. Si Edward yung nagpauso nito eh. Siya nagpasimuno ng Benedetta, nagpupunta ng mid para manggulo. And ganun yung plano ng Onyx dito para masagot yung tanong ni Athena. Oh, yun. Aggression sa early game. Recipe laban sa chef nga dito ng TLPH. At balik nga tayo doon na sinasabi nga natin, nasasanay tayo kay Edward na ganun ka-aggressive. Pero this is Kirk that we're talking about, di ba? Oo. Bagong Ay, Kirk. New iba- chapter. Ibang era na to ni Kirk, no? Nasanay tayo puro mga edit. Puro Yung- tagastan eh. Puro tagastan, no? Parang Kunat. additional na pang frontline. Pero kasi si King Kong naka-Fred rin eh. Oo, So kumbaga- kailangan nila ng damage. Kumbaga, saluhan, nag-susupplement sa isa, nagko-complement sa isa't isa. Kailangan. Guskong! Hoy, wait na nga, pumasok. Tyrant's Revenge and bouncing ball ay nabitawan na kagad ni Brusco. First turtle ay available. Pero ito na naman si Kirk, sumama na naman doon sa nilulutong party Ayan. dito ng Onyx. Kung usapang early game naman tayo dito, Midnight, sino nga bang tunay nakakalabang onto the paper? At sa malakas yung early game ng Onyx since yung Joy hindi ganun kadali basta for him to actually join the team fight kasi may Fred rin eh. Oh, Wait lang, magdidesisyon Tulad na yan. sila. Si Kirk, papasok doon. Ito find ball na ilatag. Uy! Atras muna si Kirk, pero may ipit ata. King Kong na ilapag yung operation shot. Pero buhay pa rin yung pagong. At si Carlito, ang batang kambing. Ang kukuha nun kasama pa si King Kong. Hindi tumama yung Precious Wrath ni King Kong. Ang laki sana nung health bar, ang laki nung stacks niya pero Yeah. nakailag yung TLPH. Well, nahagip si Sanford pero nakashampoo kasi siya pabalik eh. di ba? Sinabi mo nga maghihirapan yung Joy. Pero pag may kasama, kaya naman pala. Oo, kumbaga si Sanford dito, binigyan ng spasyo si Carl TZ makapaglaro. Although tinamaan din naman si Carl TZ nung energy eruption, pero ang laking disruption nung ginagawa nung glue. And ito yung kinagandaan sa glue ngayon na yung ultimate niya napakadaling i-stack Yeah. compared sa lumang glue. So mas malaki yung effect ni Sanford in the early stages of the game kasi guarantee halos dito yung pang-disrupt Yeah. niya sa kalaban nilang jungler. It's all about the supercharged na pag-clear ng mga pwedeng maging imminent threat nga doon kay Carl TZ. Pero Burrito, going back naman dito, kanina marami nagsasabi kahit ano naman gamitin ni Sanji, gani. Yun nga eh, tinan mo gana din. Yung mainit. pokes na yun. Masyadong mainit si Sanji at si Super Prince. Kung iisipin mo, halos parehas din sila ng hero pool. Eh, no? May mga Selena, may mga Louie, may mga Parsa. And talagang nakikita natin kung gaano ka-special itong dalawang mid laner na to. Yeah, yung mga plays na laging available sa kanila. Sila ang dalawa yung pinakamainit ang dugo sa mid lane. Alam mo, si Sanji at si Super Prince, pag nakakita ng mga gold laner sa mid lane, bad trip sila eh. Ah. Sila yung mga type ng bench na kunwari dumaan yung gold lane na kalaban, binubuhusan ng ulti. Ba't andito to? Parang Oh, ganun. akin to, lane ko to. Malis Sa ka dyan. akin na yan eh. Pero ngayon, diversion play. Oy. Oy! Oy, naku, Sino nasa yung likod Sanji? Oh my gosh! Di ka na siya makatakas doon with the my wings God. by wings. Buti nilang naabutan pa ni Kelra. The-predict. Na-predict. Sabi ng Onyx, nasa kabila yung Parsa. Uultihan tayo niyan. Promise ko sa'yo, uultihan. Sabi ni Prince, kasi kung ako yung Parsa, ganyan yung gagawin ko eh. Siyempre, pag may promise na yung sentence, maniniwala ka Oo, talaga. nag-promise yun eh. Nag-promise Diba? eh. Nag-pinky promise. Yun ang mahirap doon. And ang Onyx Philippines ngayon na kahit papano, nakahabol doon sa kalamangan na nakuha ng TLPH in terms of gold. But still, kung sa gold ang titignan, may number pa rin yung TLPH. Pero Yeah. saan nga ba nanggagaling to Midnight? Yung farm pa rin, honestly, yung nakukuha dito ni Carl TZ kasi kanina pa siya nag-ahat ng trade. And si King Kong, yan naman ang trade nature ng utility jungle versus assassin. No? Kapag pantay yung early game, nakakaharap ng additional farm yung mga assassins. Wait lang, additional damage yan ang ibibigay ni Sanji dito. Kirk, kalahati yung kanyang buhay. Naku, critical! At si Sanford ang babawi at kukuha ng kill sa may transition sa pagong. Ganda nung binibait ng TLPH yung Fred rin. Kasi naghabol si King Kong, napunta sila sa maling pwesto. Yeah. And doon umabot yung shortcut ni JP. Ngayon, nalalaro nila yung mapa. Ang laki nung macro advantage ng TLPH. Big movements here para Oy, sa oy, oy, TLPH. tap. Pero top lane, 1v1. May 1v1 na nagaganap! Oh! And kill na, ladies and gentlemen!
Pinatumpa si Oheb! Anime battle. Alam mo, ito yung mga gold lane na masarap panoorin. Taon-taon hindi nawawala. Laging may 1v1. Lagi. Kung Lagi. pwede lang hatiin yung screen time. Kaya nga Isang eh. screen nandun lang sa kanila. Kung pwede lang may dedicated Oheb Kelra camera eh. But still, nakita nga natin malaking advantage for Kelrad ngayon. Kasama, it's going to be a turtle take para sa Onyx Philippines. Ayun, kahit pa paano, no, damage control, mapapaliit nila ng bahagya yung kalamangan dito ng CLPH. Pero gustong-gusto ni Carl TC yung nangyari. Una, wala pa nakakahawak sa kanya, di pa siya na-kill. Tapos tuloy-tuloy lang yung farm. Oo, kasi yung timing ng TLPH ito, mamaya pa. Yeah. Kumbaga sa perspective nila, okay, sige, madedali ng konti yung Sky Pierce ni Oheb. As long as nape-prevent nila yung Onyx na gumawa ng mga aggressive plays, hindi sila basta-basta nakakuha ng invades against Carl TZ, they're gonna be fine with that. Kasi yung late game power spike nila ay mataas. Pero they have to take note na hindi rin sila pwede magsaya dahil for TLPH, pwede pa rin silang sorpresahin ng mga diversion plays ni Super Prince tulad ng nangyari kay Sanji kanina. Tama. Kanina binanggit din natin na sobrang huge nung mapa para dito kay JP kasi nga naka-chip. Pero sinabi mo nga na highlight din dito si Super Prince. Yep. Ganun din yung i-expect natin, mga surpresa. Oo, talagang bulagaan sila dito. Yung pag di mo nakita, di ka pwede magpakita. Kasi sobrang importante nung info dito. Lalo for TLPH kasi kailangan nila hanapin yung mga diversion. Pero when it comes to the macro play, pwede kasi nilang laruin yung side lane since meron silang chip. So there is that advantage for their lineup. At katulad na sinabi natin, mamaya pa talaga yung sinasabi natin, power spike para sa TLPH. Pero kung ano naman yung conditions para mapagana yun, ano nga ba, Midnight? Yung talaga, yung farm on Carl TZ. And also, yung maiwasan na ma-chain CC mula dito kay King Kong and Brusco. Kasi ito ring dalawang to, no? Yung Frederick at Kufra. Ito yung pag nadikitan ka, pwede ka na matulog muna, magtibla ka ng kape, kain ka. Ayan na. Ay, naku po! Siya na nga nahuli, Sanford. Nagulat lang kasi kompleto na kagad ang Sanji, super farm. nalapitan! Sanji ngayon, wings by wings, makatakas. Gamit din ko dyan Purify. Carl At TZ. ngayon ay si Carl TZ ang magiging target. Wait lang, si Kera namatay din! Mulakas kay Carl TZ. Kurt! Si Kurt kumahabol. Andun yung kanyang mga dash. And si King Kong sasalubungin. Dispersion rotation. Kung sino yung gagamitin. King Kong dito yung mahabol. Pero doon na si Sanji with those pokes. Makakasurvive pa rin si ang Onyx Philippines dito. Pero si Carlito ay magre-recall na. Naabot niya si Oheb doon, Midnight. Oo, maganda na kaso napasama pa. Pero for Onyx naman, at least nakakuha sila ng pagong. Yep, si Kelra nga indeed yung namatay. So kahit paano mas-slow down TLPH yung laro ng Onyx dito. Although hindi naman ganun kasama kasi nakakuha pa rin ng neutral objective yung Onyx Philippines. Yeah, pero grabe no, ang daming pang-chase. You mentioned nga, ang hirap din ng buhay doon nila Sanji. Yeah. Na after the Purify, after the Wings by Wings, sobrang vulnerable niya. Si Sanford literal, timpla muna ng kape Kasi imagine mo yung glue, kaya nilang bigyan ng ganun-ganun lang. Oo, napakakunat niyan. Ang daming way para makasurvive. And yun yung nakakatakot na parte, no? Para dito sa Team Liquid Philippines. Ibig sabihin, kailangan nilang kalkulahin kung ano man yung mga team fight at piliin kung ano man yung mga team fight na kanilang lalabanan. Tsaka sobrang daming cheese moves din sa Onyx kasi dati, nakita ko to one time lang, pero yung diversion with the Kufra, pwede mong ipadala yung lipad. Ay, At grabe Nung, timing nun, ha? Tyrant's Ratio. Superman talaga yun. 'Di ba? Pero instead, nakikita naman natin para sa TLPH, hindi pa naman nangyayari yun. So hanggat maaari, hanggat di pa na nga nangyayari yun, kailangan ng magandang plataforma, magandang blueprint. And with that, katulad yung sinabi natin, find an answer kasi kahit si Sanford di niya na kinakaya eh. Oh, lambot Kasi yung, actually, hindi naman sa malambot, makunat siya. Pero yung 6 seconds kang ika-crowd control, literal di ka makapindot. Kasi yung Energy Eruption, yung Tyrant's Rage, Tyrant's Revenge, tapos may sundot pa mula kay Frederick, may Petrify pa yung Benedetta. Yun yung literal pag nahuli ka, talagang huwag ka na umasa, nagagalo ka pa. Ako, speaking of nahuli, ano na pag naging shortcut! Pero nagtulong-tulong dito ang Onyx Philippines para patumbayin ng dalawa. Ngayon na si Sanford ay nasama na rin. Pero hindi pa tapos si Kirk, hahabol pa rin. Oheb dito, ilalapag yun nagka-final blow. Tumakas yung Petrify pero masyado ata malalim. And Oheb, ladies and gentlemen, nakasurvive sa onslaught na ginagawa ng Super Oy! Medyo kinikilig. Kinilig ako. May humiyaw sa gilid ko Narinig ko may tumitiling audience Kahit si Oheb doon, parang nagtaasa ng balahibo. Sabi niya, parang may nararamdaman ako nag-diversion dyan. Grabe si Prince, pinagpaplanuhan niya kagad. Pero alam mo, si Sanford dito, message niya kay Kirk, same vibes. Same Ginanyan vibes. ako ni Dominic Kite Naalala ko yan Pero we have to talk about that magandang layer for Onyx Philippines, di ba?
After the diversion, si King Kong with the energy eruption in the taunts. Yeah, yung ano talaga, yung crowd control. Buti nga nakapag-flicker pa si Sanford eh. Oo. Kumbaga nabigyan siya ng enough window na makatakas. Kaso ang problema, hinabo siya ng Fredrin. And also, one thing na kailangan na-cover ng TLPH dito is yung backline assassination ni Kirk. Kasi naka-damage Pene yung Benedetta dito ni Kirk. No? May Malefic Roar, may Hunter Strike. I think Endless Battle pa nga yung gusto niyang bilhin dito para at least pagkatapos ng Electrifying Blow, may true damage na lalabas. And also, kahit nakikita natin lumalamang yung Onyx sa magaganda flashy na teamfights, yung number hindi na i-eliminate dito sa TLPH. Pansin nyo, laging nasa Oo. kanilang lead kahit hundreds pa lang yan. Yun nga eh. Ibig sabihin, sobrang tindi talaga ng respeto na magkabilang kupunan nito. Tsaka kung titignan mo, 9 pa lang yung total kills. Sa dami ng mga nangyayari, sa dami ng mga bakpakan, talagang kalkulado nila to. Nakahati ang atensyon natin. Bandang baba, Cart Easy umaatake Kirker, pero dito sa may Lord. Ayan na, nakuha na, nakapas, sumabay. Pero na ilang mag-isa. Sanford! Si Sandy ngayon na magiging target. Naku po! Paya mo pa rin. Hipan mo. Ngayon naman ay bubuhay pa rin. Itong si Sanford. Pero si Kiko ay sumalubong. Diversion play. And ang taktika mula rito sa Super Fam ay hindi nga. Wala na sila huli. Pero si Ohe may nakabawi din at nakakuha ng kit. Pwede pa? Dito yung Batang Gambeng. Pumasok dun sa Torre. Pero aatras na rin. Rumispeto muna si Cartesi at napakaganda nun. Grabe. Nag-decide yung Onyx na iniwan na nila kasi hindi na ganun kaganda yung team fight. Maganda sana yung attempt dito ng Onyx Philippines. By the way, commendable yung talon ni Brusco dito. No? Ayun, no? Hinarangan niya yung chip tapos nag-bouncing ball doon sa portal para if ever man pagpasok ni Cartesi, hindi siya makakadash papunta na sa Lord. Pero nagamit din kasi yung electrifying beats sa may bottom lane. And nung nakuha na ng Onyx dito yung Lord, nilaro na nila yung discipline game, lumabas na kaagad si Kelra. And all in all, nakita rin natin na finally popping off those damages dito si Ohype. So kahit paano nagkakastacks na yung Skypiercer niya. Oh, yun yung threat no? For Onyx Philippines. You have all these plays available in your arsenal. Pero TLPH, ang hawak naman nila dito is yung damage, yung threat na kapag pinasok sila ni Cartesi, mahihirapan sila labanan yung Joy. Kasi si King Kong, yung attention niya nasa frontline eh. Ang dami niyang kailangan na sabihin natin responsibility na gampanan dito. And the objective, of course, is to somehow negate yung damage. Kasi nga sabi natin si Kirk, nag-iba yung role niya ngayon. Yep. And makikita natin ngayon ang Onyx Philippines, medyo kinakalmahan din at binabagalan yung mga paggalaw. Pero merong diversion play na pinaplano dun sa Pixel! Grabe naman itong diversion play ni siya lang. Naka-ready na, no? May kinabahan na anong play to? Tapos Oo bigla nga siya eh. lang muna. Kasi, ang ganda, alam mo yung ginagawa ng Onyx, yung nilalaro nila yung kita ng kalaban, nagpakita yung tatlo eh. So sabi ng TLPH, okay, may tatlo dito. So itong bush na to, pwede nating kunin. If may maglakad ng paharap doon, tinamaan ng duality, alam mo na kasunod nun eh. Dash ng Fredrin, energy eruption, matatalo na ni Brusco. So nandun yung mind games. Wala kay Super galawan. Friends. Oo, wala talaga. Hindi sila scared na malaman agad yung next move. Kasi yun yung parte ng plano nila. Exactly. Pinipredict nila sa parang may call yan nila. O, pakita ka. Tapos may TP na, di nakita yung tatlo. So sa perspective ni Sanford, pwede ko nga angatan ng konti. Kasi tatlo yung kita ko, di naman ito yung papatay sa akin. It's bigla akong maduduality. Tama. Napakahirap na no. Tsaka ngayon ang Team Liquid Philippines, kinikontrol na nila at hinahawakan na paunti-unti no, ginagapang na nila yung mga bush kasi alam nila na yung threat no, naman nanggagaling kay Super Prince eh. Plus, ito yung kanina nga sinabi natin nung nagkaroon ng 1v1 si Kirk at Carl Easy sa baba. Yung threat ng portal si JP sobrang laking bagay na ngayon. Especially nung pagpasok ni Carl, sumasayaw na siya eh. Oo, kumaga may electrifying bits eh. Ang problema lang nila dito is kahit mag-refresh yung dance ni Carl no, from the Temporal Rain, may bouncing ball na nakaharang doon sa portal. So it's still gonna be an execution battle between these two teams. Pero in terms of execution, Onyx, supposedly lamang sila sa Lord na to kasi hawak na yung slow push taas. And speaking of the Lord, ngayon ay sakto. Patutunugin lamang. Pwedeng i-reset pa rin naman to ni King Kong. Especially na hindi pa rin naman reveal dito yung posisyon nila Carl at Easy. Speaking of which, bandang taas, kiniklear lang ni Kirk. Nakabantabay tayo sa pwede maging diversion or portal play dito para sa magkabilang kupunan. Si Ohe po, tamang seal to. Binabaril niya yung... Ayan na naman. May 1v1! Oh my goodness. JB! Patay ata dito. May diversion play pa sila nagagawin. Wait lamang. Pero kukontrol muna at mag-clear sa top lane ito si Carl TC. Hinahanap ni King Kong kung nasan si JP at yung ilan sa mga miyembro dito ng Team Liquid Philippines. So okay, nasilip na. Nagkakitaan na, pero hawak pa rin ni Sanford yung Lord. Grabe no, pumart 2 pa doon si Carl Easy. And with that,
nag-succeed pa siya. Oo. Pero balik tayo dito, yung attention natin nasa Lord. Portal! JP, ayan, portal! Okay, lumayo muna si Brusco. Andun na rin yung pagpasok ni Carl Tizzy. Bawasan ang buhay ni Brusco. Sa baba. Pauwiin ba? Hindi. Inakagay dito sa may gilid. Si Super Prince. Alita yung dispersion rotation. Pero ang pinupunti niya ata si Kelra. Nakapo, delikado si Kelra, ladies and gentlemen. Nakakuha ng kill ang Team Liquid Philippines at yung crucial hero pa from Onyx at matagumpayan Lord para si Cavalry. Napakaganda sana nung attempt ng Onyx Philippines. Kaso yung portal sa middle lane, yun yung una nila naging problema. May sagot naman mula kay Super Friends. Diversion sa ibaba. Kaso ang problema, hindi naman nila nasagot yung Joy. And also, naiwan si Kelra sa may middle lane and nagpalit ng focus. Yung Liquid, mas importante sa kanila na mapatay yung Harith. At ang ganda nung execution, by the way, no, na sinimulan niya kay Kirk and then sumunod si Kelra and all of that in a span of what? Almost 2 minutes game time onto the Lord. Tapos hindi pa rin napapatay at naaabot. Walang answer sa Joy ni Carl. Oo, mainit yung dugo ng TLPH, yung mga letrang K. Kanina pa eh, si Kirk at si Kelra. Si King ko kasi naka-pred rin eh. Oo. Mahirap patayin eh. So, yung choice nila, yung dalawa na lang. Kaya ngayon, depensa muna ang Sonic. TLP having the upper hand. Even a gold lead is onto their side. 6-9 ang ating kill score. Pero JP pwede magtawag. Kumabol pa. Hoy! Tinawag kay Brusco! Paul, pero masyado ata malalim. Ayun lang! Andun yung setup mula kay Brusco. Diversion play. Ipapadala ata dito yung dalawang miyembro mula sa Onyx Philippines. Atrasan muna ang Team Liquid. Grabe yung Depensa lang. setup. Yun yung sinasabi natin kanina, yung counter set na pwede manggaling kay Brusco. Ang layo ng pinanggalingan. Hindi, for sure, hindi nakita ng Liquid saan galing yung Kufra kanina. Oo. Hindi pa nga nag-flicker eh. Oo. Pero saktong-sakto, pagkalabas ng portal, pag-dash ni Carl Tizzy, may Ayan. sumalubong na Tyrant's Revenge. Yan, no? Nangyari na nga yung sinasabi natin na pwedeng play. At real time, looking at Nakita our pala. instant replay. Ito, Ayun, oh. yung pagtalon niya, Baka. dalawa. Tapos yakap. Paano ka gagalaw? Pero ang hirap din kasi nun, yung galing ka sa ibang screen. Oo. Yung bigla pagpasok mo, syempre di mo naman makikita yung Kufra basta-basta. Agad. Oo. Diba? At doon naman nakapitalize ng Onyx yung surpresa nila. Oo. Diversion dito. Onyx surprise ha. May sorpresa na naman sila na niluluto. Lalalim ba? Meron man tatawid. Nag-check na si Sanford. Alam mo yun na. Or 3-man recall. Antindi nun if ever man. But still, commendable yung ginawa doon ni Brusco. That is exactly how we imagined na pwedeng ang maabot tong Joy na to. May ano kasi, may sagot, may counterplay, pero medyo malupit kasi yung execution. Alam mo yung kailangan sobrang galing mong player, pero alam mo naman Filipino players, magagaling talaga. Tama. Pero ang nakakatawa kasi sa game na to, never nag-exceed ng 2K gold lead. Sobrang dikit Oo nga nung eh. laban natin. Kung kanina may lead yung TLPH ngayon, bumalik na naman sa hundreds at mahahawakan to ng Onyx Philippines. Nag-isang Lord na yung nakuha nila at ngayon in less than a minute Oo. magre-respond yung pangatlo. Looking at the total damage dealt naman, nangunguna dyan si Kelra. Yeah, pero ang kailangan i-highlight dito na humahabol na yung damage ni Carl Tizzy. Kanina yung mga electrifying bits yung mga burst damage siya. Pinapabayaan niya pa yung mga target na kailangan niyang lumabas kasi baka makontrol siya ng Fredrin. And now, yung duration na yun, baka enough yun. Kunwari yung 2 putok lang makapatay na siya ng importanteng target sa backside. Kaya naman ang ginawa ni Super Friends dito, bumili ng concentrated energy para meron siyang additional sustain, additional HP, and also yung dami ng kasa niya ng first skill ay talagang magiging enough para masustain niya yung sarili niya. It's all about the dispersion and rotation kasi mamaya sa kanya. Yeah. Yung vacuum plays niya, pwede talaga maging game changer dito. Pero for TLPH, Kita na. they're eyeing the Lord. Nakita nila nandito sila King Kong and Kelra. Nakatago pa si Brusco. If ever man, pwede ulit yung magandang execution ng kanyang yakap. JP? Okay, may portal na nakaabang. Pero din yung Feathered Earth Strike! Pero si Carlito makakakuha, nakapatay na rin! And Sanford yung mamamatay, Super Prince ngayon. Ito yung Ronald mula sa Onyx Philippines. Atras muna si Sanji and si Oheb. Nag-ahabol ang Conceal. Super Farm. Andun yung Conceal. Nag-aabang din si Super Prince. Is this it? Papasang sila ng Torre. Is this Naku, it? tatlo ang namatay sa Team Liquid Philippines. Naku! Dalawa lang ang naatasan para dumipensa. Brusco at ang buko muna ng Onyx. Okay. Medyo pipigilan muna nila dahil yung mga minions ay mauubos at yung Lord ay nasa itaas. Pero grabe, 3 para sa isa. Pero nakakuha man ng Lord dito si Carl Tizzy. Medyo heavy yung trade-off na yun. Hindi lang na-retry ni King Kong, pero yung idea ng Onyx, ito na naman, yung classic Onyx playstyle, yung Lord turn, yung gusto nila na pumatay na lang ng heroes dito laban sa TLPH kasi nakapokus sila Carl Tizzy, nakunin yung Lord, medyo hindi ganun kaganda yung pwesto kasi nakaset up din naman si Brusco and ang ganda rin ng energy eruption under the portal of the chip. Yun nga lang, nakuha nila yung tower sa may middle lane pero nag-spawn kagad yung Lord.
yun talaga yung pinaka-highlight na nakikita natin. Oo, sige, sa inyo na yung Lord. Pero multiple kills naman. Ay, hefty bounty yung makukuha doon ng Onyx. Oo, parang sila pa nga lumamang. Tingnan mo, kanina 300, 400 lang yan. Ngayon, 1.5k na in terms of economy. Ngayon, kasama pa rin nila yung Lord sa itaas, ha? Okay, ngayon, mamarcha ng konti ang TLPH. Pero sobrang ingat na nila ngayon kasi Kuna to. madalas nagbabackfire na pala yung porta nila. Conceal play, kalasan mo ng JP! JP. Okay, nalibag yung portal. Pasok na rin kagad yung mga miyembro dito na Team Liquid Pyramids. Pero nag-uuntungan with the dispersion and rotation. Pero si Quirk, ano sa likuran? Si Sanford ay may ipit din. Focus lang muna sila dun sa Lord. At trasan ng Team Liquid Philippines. Pero pinag-normal hits dito ni Kirk. Ngayon naman ay nandun yung mga dash. Diversion Super play. Prince. Sino kanilang hinahanap? Nakapatay na si Kirk. Sanji! Pero di pa matatapos ang laban na ito. Kasi si Sanji ang mamamatay. Onyx Philippines. Diretso lang. That might be it. That might be it. Kung hindi makakat yung wave sa may mid, sinasamahan Hala. ng Onyx Philippines, hindi pinapauwi si Carteezy. Grabe. May set si Brusco, may immortality, may ulti yung Kufra. Baby Kicks duo na lang ang matitira. At hahabol ng pili dito si Caltisi para dumipetsa. Oh, hey, Montre base. Okay. Onyx is doing it! Kailangan nila maghawak ang kamay. Pero ang Onyx Philippines, hindi nalilingon pa. Kasi game number 3 ay mapupunta sa kanila. 2-1! Onyx Philippines taking game number 3! Sobrang lupit ng pwesto ni Kirk. Ang lalim niya, nagtago siya, nakapag-set up siya ng counterplay against Sanji. Hindi nakapagluto si Chef. And hindi nakabawi yung Liquid. Siya yung ginisa-gisa doon nila Kirk. And with that, ngayon, tingnan natin kung ano nga ba mga napansin pa doon ng ating panelists. Umi and Chantel, kayo naman. Maraming salamat sa ating mga casters. Narito na nga tayo sa pagkalamang ng Onyx Philippines. Matapos nilang manalo sa ating game number 2, nag-back-to-back winning performances ang Onyx Philippines to take the lead in our best of 7 grand finals. Umi nga pala, kasama dito si Chantel. Chantel, what a game mula sa Onyx Philippines. Oo, sobrang ganda naging performance nila, lalong-lalo na ating MVP. Dito na si Kelra sa kanyang Harith again with 826 sa KDA. At napaka-crucial din sa mga na naging solo kill niya. Probably makita natin yan during the highlights. Even bought the Oracle pala para talagang mas maging matagal na siya pagdating sa teamfight because the sustain is gonna be there. Kill participation is 100%. Taas ng damage dun sa turrets as compared to the previous game. Yung gold per minute medyo restricted dito kasi parang teamfight to teamfight na. That's it. Yan, nangyari sa kanila and the damage delta kada gold. So nagkaroon ng conversion for Kelra dito. Kitang-kita naman sa naging KDA niya. I gotta say, for Kelra here, very confident siya because of the entries na rin ni Kirk with the Benedetta damage. Yes, at grabe yung ginagawa ng Onyx Philippines na yung pagbibigay ng espasyo dito kay Kelra. And ang gusto ko dito sa ginawa ng Onyx Philippines ay kahit pa sabihin natin during the first 5 minutes of the game ay nagkakapalitan lang tayo sa objectives. I think during 5 minutes it was 1-1 in Turtles. Nakaisa ang TL at nakaisa din ang Onyx Philippines. Pero 2-0 si Kelra. Nakakuha siya ng maagang goal lead that also allowed him to perform better towards the mid-game fights. Nakita natin dito sa ating MVP highlights. Dinagdag pa natin dito yung ginagawa ni Super Friends pati ni JP. Binanggit mo kanina, no, Chantel, na karamihan ng ating mga napanood sa larong ito ay talagang labanan lang. And I think primarily ang naging rason niyan ay si JP at si Super Friends na paulit-ulit lang nating nakikita na sumusubok na magsimula ng mga team fights dahil halos pantay din lang yung nakikita nating power spike. It is nice to take note na by 11 minutes, tsaka pa lang tayo na nakakita na talagang pumapasok na sa Onyx Philippines yung favor ng larong ito. Oo, tsaka dito for Onyx Philippines din, ang dami mga moments for Brusco na parang nakaabang lang siya kung sino papasok, tsaka siya magbabouncing ball. And speaking of nakaabangan, this was a very crucial counter initiation from Brusco kasi pipilitin na nga TLPH around that time na sumira na inhibitor turret and probably makapanalo doon sa game. But because of that stop, nagkaroon sila ng opportunity around 18 minutes na manalo sa teamfight. Even yung last push dito ng TLPH supposedly ay napigilan pa. Nung time na yun, parang naging sacrificial na lang din si Sanford kasi hinayaan na. But there was the diversion play. Nahanap nila dito si Sanji and Sanji was very crucial for this defense sana, but it was just Oheb na nandun sa base nila. And yet another 20-minute game, Chantel. Games 1 and 2. Nakakita tayo ng 24-minute game, 22-minute game, at ngayon 21-minute game naman kung saan nakalamang na naman
ang Onyx Philippines. Ang ganda nung pinakita nilang pagdepensa around the Lord pushes na nakita natin mula sa Team Liquid Philippines. I'd like to believe na kung naging successful yung pagpasok ng Team Liquid Philippines on their last engage on JP na sumubok gumawa ng play with the flicker shortcut, that would have been the game for Team Liquid Philippines. But sadly for them, I think nagulat sila sa damage ni Super Prince. No? Pagkalabas nila doon sa shortcut ay na-burst down agad si JP. That signaled Carl TZ to go back to the team. At nakita na nga natin, as you said, a sacrificial play coming in for Sanford. Pero ang talagang cherry on top para dito sa Onyx Philippines as we entered that mark ay yung diversion play ni Super Prince na napitas si Chef Sanji. And this is, I think, by far the most important aspect of this. Panalo na yung Onyx Philippines on that trade. Lamang na sila kahit hindi nila makuha si Sanji, but they found an even better play. Nung napitas nila si Sanji, nawalan ng wave clear yung TLPH nung tumagal yung larong ito. Oh, tsaka yung information lang nila na nahanap nila dito si Sanji was nagtatry siya mag-cut na minion wave doon sa may middle lane eh. Tapos na-delay pa nila si Cartesi nung time na yon, or if I'm not mistaken si Oheb ay na-late din ng uwi kasi could have been a defense sana sa lubungin yung minion wave. But because of those setup plays na rin from Super Friends, siya naging best wingman para sa ating game. Si Sanford naman yung naging sandbag. And we have to take note for the itemization, pag-usapan natin yan later on, that even though there was some magic defenses from the players, hindi kinayang damage kasi meron pang magic damager which is also our BPI Reach guy na si Kelra. Ang ganda na naging performance dito ni Kelra. Back-to-back MVPs para sa kanya. And this time also the BPI Rich guy. Similar to all of the gold laners, alam naman natin na majority ng kanyang pera ay manggagaling talaga sa mga minions. Pero ang interesting para sa akin dito ay ang taas ng passive gold ata na nakuha ni Kelra para sa larong ito. At nakita na rin natin kung paano nga ba niya na-convert ito patungo sa kanilang pagkapanalo. Pakiramdam ko yung Harith ni Kelra entering the next few games of this series ay baka hindi na natin makita. Kaya enjoyin muna natin ang ating key moments and items. So for our game na nangyari ngayon, nakita na natin mahaba ulit yung naging laban. And it was 21 minutes, pero napakaliit lang nung pinaka naging lead for both our teams. And actually, it was the TLPH early parts of the game. Pero kasi what's very crucial para din sa Onyx Philippines is that hindi siya lumawak. Kasi diba, ayan na, napakaliit lang nung pinaka naging difference nila sa gold. And kung papansin mo, first turtle was TLPH, nagkaroon ng trade. Even second turtle, napunta naman sa Onyx. And even third turtle, napunta dito sa Onyx. So, for short, para dito sa ating naging laban, it was a mixture of, it was like a tug of war for both teams. It just so happened that for Onyx Philippines dito, they had better trades pagdating doon sa may sides. Kasi ang nangyari was, yung sa lineup ng Onyx Philippines, they had Benedetta na damager mo, di ba? So yung mga normally, yung mga nakukuha na mga other objective was from the split push of Kurt kasi lagi niya na-flow yung minion wave. And because of that, parang nagkaroon ng opportunity dito yung Onyx na naka-front lagi yung Fredrin. And you also have Kelra as part of the team fight. So because of that, TLPH dito, they weren't able to somehow leave Onyx Philippines doon sa lead na meron sila, or doon man sa pwede nila maging advantage against Onyx Philippines with the current objective or current lineup that they had. So TLPH, all in all, maganda na nagkaroon sila dito ng joy sa kanilang lineup kasi it could have been Onyx talaga na lumamang doon sa pinaka-game, but because of the farming prowess din ng Joy, it was a lot easier for them to somehow had that opportunity na medyo